Kaugnay pa rin po sa usaping impeachment, makakausap natin si former Integrated Bar of the Philippines President, Attorney Domingo Cayosa. Magandang hapon po, Attorney. Good afternoon. Magandang hapon sa ating mga kababayan. Thank you so much for joining us this afternoon. Sa mga nakita po nating discrepancy sa SALN at kahina-hinalang financial records sa naging clarificatory hearing dito nga po sa Committee on Justice, sapat po ba yung mga ito upang makabuo ng probable cause at maiakyat bilang isang impeachment case laban sa Vice Presidente? Attorney. Maaari, but depende yan sa paningin ng Committee on Justice at saka eventually doon sa plenary ng Kamara. At yung mga so far lumabas na mga papeles, yung mga dokumento at yung mga impormasyon, hindi lang galing sa salaysay ng individual na tao, kundi mga government agencies ito, official reports at dokumento nila. So matimbang ho, mabigat ang dating nun at hindi basta-basta na babaliwalain. Okay. Ibig sabihin, Attorney, ito ay maaaring makabuo na ng probable cause. But then, ito lilinawin lang natin, no? Guilty na po ba dito si Vice Presidente? May kita na natin na talaga siya ay may pananagutan, Attorney. Iba ho yung probable cause dun sa preliminary investigation nila, dun sa ebidensya na kinakailangan para kumbinsin ang mga senador na guilty yung nasasakdan na Vice President. So yung probable cause, yan lang ho yung impormasyon o ebidensya na sapat para kumbinsin ang ordinaryong kaisipan na malamang merong krimen na nagawa at malamang yung pinaghihinalaan o yung akusado, siya nga ang gumawa nito. So yun lang ho ibig sabihin yan. Iba pa yung ebidensya o kaya ibang klaseng pagsusuri naman pagdating sa mga senador sa impeachment court. Okay. And then this SALN inconsistencies and bank transaction patterns at testimonya ay talaga magiging isang gaano kalakas, Attorney, ito bilang ebidensya, lalo na pag naiyakin na to sa Senado laban kay Vice Presidente? Gaya ng nabanggit ko, hindi basta-basta baliwalain yan kasi nga yan ay official report at datos galing sa mga ahensya ng gobyerno. Trabaho nila ito. Hindi lang ho yan produkto ng kaisipan ng isang tao, kundi dumaan na sa proseso. At lahat ng mga ahensya na ito, meron naman silang obligasyon at kapangyarihan at poder na gawin yung trabaho nila at i-produce nga yung mga dokumento na yan. So, mas mabigat ho ang dating nito kesa dun sa mga individual affidavits lang. Lalong-lalo na kung magkatugma itong mga datos na ito dun sa mga paratang na nandun sa mga affidavits, sa mga complainants o kaya yung mga testigo nila. Okay. Attorney, question lang, makulit na tanong lang kasi ang kabilang kampo sasagot via press conference. Ito po ba nakakaapekto sa ginagawa ngayong pag-build up, pagtingin ng probable cause upang mayakin sa impeachment case laban kay Vice Presidente? Itong mga sinasabi nila via media or press con? Well, makulit na sagot din yan na palagi ko hong ine-explain na madali lang kasing gumawa ng press statement o kaya opinion ng mga kanilang mga abogado. Inaasahan natin na malaya silang magsalita ng kanilang opinion. Pero mas matimbang ho yung mga ebidensya, mga dokumento kesa salita o mga opinion. Yung opinion, hindi ho yan ebidensya. Pangalawa, mas matimbang ho yung mga testimonya o yung mga submissions under oath kesa ho dun sa mga ginagawa ng mga vloggers, mga abogado, sino-sino bang opinion. Kagaya namin na hindi naman kami nanunumpa. Kasi yung under oath ho, pinupusta nung nagsasalita ang katotohanan na sinasabi niya kontra dun sa maaari siyang makulong, makasuhang kriminal pag nagsisinungaling siya. Yung mga so far nagko-comment ho kasi mga abogado at mga obviously partisan people, hindi nga sila nanunumpa. Kaya nga ang ating panawagan, kung meron silang gustong isagot o kaya meron silang mga ebidensya din, di ilabas ho nila yon at manumpa rin sila para patas. Yun ho ang requirement din ng fairness and due process. Sayang lang ho yung maaari siguro sa propaganda o sa politika may epekto yun. Pero dun sa usaping legal, hindi ho ebidensya yon. Kumbaga, ano yan ho,
parang dakilang meron lang kaming lahat kasi hindi naman kami nanunumpa, hindi kami pumapasok dun sa legal na proseso. Okay, and even yung hindi niya pagpunta, no, attorney, medyo yun rin nakakapagbigay ng lamat o kaya man ay hindi niya nabibigyan ng pagkakataon ng kanyang sarili na maipagtanggol under oath. Yeah, of course, sa ngayon, hindi siya pwedeng pilitin. Privilege na yan. Pwede niyang i-waive. Kaya lang, politically at sa paningin ng ordinaryong mamamayan, kasama din mga abogado kagaya namin na sanay sa mga kaso, kung ang isang tao merong matinding ebidensya, depensa, kaagad, haharap siya kahit saan para pasinungalingan yon at manunumpa din sila. Pero kung medyo mahina ang inyong depensa, usually ang ginagawa namin mga abogado, iiwasan namin yon. Iiwasan namin sumagot, questionin namin ang jurisdiction, dadaanin namin sa mga pananalita sa labas ng proseso, kasi nga, mahina yung posisyon. So, baka lang ganun din ang pagtingin ng taong bayan dito sa nangyayari. Mas maganda sana na huwag sayangin ng vice-presidente o sino man nasasakdal yung pagkakataon to confront the accusations specifically and directly. At pumasok kayo sa proseso para sa ganon ay mas kapanipaniwala yung mga sinasabi nyo. Correct. Very interesting. Ang dami ko pa sanang gustong tanong, attorney. Tama po kayo dyan. Mas maganda sana nagkakaharapan na sila ngayon. Hindi ubos oras at hindi masyado maraming atake gaya ng sinasabi ng kabilang kampo. Although, maraming salamat po, former Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa sa inyo pong oras.